Rap Battle Analyst EJ Power versus Badang EJ, call it. ABL Unchained 2026. Let's go. We're gonna force. PSP pa rin. Redlands. Mauuna si Tito B! Accent Battle Beat. ABL! Ngunit laban ng gabi, mag-ingay para kay Badang! Tito Badang. Ilang beses na yan. Masasaksihan nyo kung gaano kalupit si Tito Badang tonight! Walang US Army sa akin. I'm born to be fine! To be fight. Alam nyo ba kung bakit ako bumatay ulit mga pre? Wala eh, si EJ Power mamamatay na kasi. Kaya pinagbigyan ko lang makalaban ng tarantadong to para pag tinatay ng mga Arabo, maganda tribute ni Enigma sa'yo. At sabihin nila, mabait yun si EJ Power nung nabubuhay kaso kupal sa battle. Mga bata dinadamay kasi gumag na rapper. Bullshit na brother, ang maging squatter na swagger, yan ang kanyang bread and butter. Pero dapat ikaw ay liable, bawat syllable miserable. Sobrang sakit ng mga sinabi. Nag-rhyme Sobrang sakit scheme. ng mga sinabi mo, hindi na magamot ng Metadol. Ang ipahiya ka sa Metropol, hindi sasapat kahit sa Batang Metadol. tubig. Dapat sa'yo sunugin, patayin, buhusan ng ethanol. Dahil naman damay ng sanggol, isa kang bulbol, hindi yun metaphor. Kasi, yung dark humor mo parang iniwan ng Tubig. tatay ang atake. Napaka-demonyo mong lalaki. Saan kayo makakakita pare? Kung sino ba yung sundalo, sila ba yung mga nagre-rebelde sa mga sibilyang delinkwente? Masyado kang bayulente. Tubig. Kala ko tagapagligtas ka ng nakararami, pero ikaw ang kumakarne sa mga batang inosente. Ang ingay nyo! Kumakarne ng inosente. Kaya, nawala tuloy ako sa inyo mga kaibigan. Nag-choke. May ghostwriter, di Kaya nagpasulat. ipagdasal muna Nagpasulat. namin na hindi agad mamatay yung anak. Dahil tinira mo si Kobe Bryant, pati kanya, grabe, wasak. Kaya, pagdasal mo na lang na hindi mamatay ang inyong agad anak. Nawala tuloy talaga ako. Sabi ko ninyo, Nagpasulat eh. gusto ko pahirapan yung anak niya ng mga disease. Hepatitis, diabetes, at ang pinakamatindi neto, bata pa lang yung anak mo, ginagamutan ng dialysis. Papatak din ang luha mo sa lupa kahit sobrang maere ka. Mabilis lang dumag sa umalma ang karma parang missile sa Amerika. Kahit sa gera pa, nangyari pa, walang jet fighter na hindi lumagapak. Mayayari ka, matadali ka, walang nagmataas na hindi bumagsak. Tama. Kaya kung di ka man mamatay sa Iraq, tugak, mamamatay ka sa cancer, tumpak, wasak ka sa sumbat, mag-ingat ka sa kalusugan mo, EJ Power, good luck. Sinumpa ka na ni Phoebus, magiging katulad daw ni Righteous, ang susunod mo na Pitus. Hindi ka dapat ina-idol, boss, dapat sa'yo binabatikos. Kaya magsalita man ako ng masakit dito, hindi yung babawas ng puntos. Rekta ko sa'yo at wala akong nilabag na 10 utos. Pasalamat kay EJ Power na binago na ako ng Diyos na lubos. Dahil nagkupal pa ako sa bisitang nakitain tapos hindi nag-umos. Sige, crab. Patsada na yung tubig. Sige, tubig. At alam ko rin naman, Ang ang camera mga angle. ititira mo sa akin yung mga pa-vlog-vlog ko at yung mga video ko na latest. Nakipag-vlog-vlog ako kay Looney, nakipagbati pa kay Apex. May paiyak-iyak pa ako na nagkasakit yung anak ko. Puro word of God pa ako, tapos manak lang ako. Nga, pwes, walang butang-butang ngayon, mga putang ina ninyo! Dahil sabi ni Kulaong, kayo ang mga tunay na demonyo. EJ Power, galingan mo pa, putang ina mo! Dahil pag di mo kinilingan, matutulad ka kay Cruz at Rapido. Nasira ang mga Tinalo. butang, walang respeto ng mga tao, simula Di ba nung daw? sila'y dinalo ko. Tito B. Tinalo kayo ni Tito Badang? Nakakahiya yun, pre. Para kayo nalaso ng kaputi. Pinagtripan na kayo ni Tito B, dun pa lang, panalo na ako eh. At ikaw, tarantado ka, nagtrabaho ka lang sa US, kala mo Amerikano ka lang. Nakatikim ka lang ng jambalaya, feeling mo, katubo mo na sila. Pweh,
Hindi ka mukhang apam, mukha kang chick boy na mga agaw. Magyapa ka nga lang sa kilim, kung pa mapagkakamala ka magnanakaw. Niyuyurakan mo kami porque kaya Uncle Sam masyado kang devoted. Yan ba epekto pag nakagamit ang Cetaphil at sabong imported? Nakakayabang pala yun, nakakapangit ang ugali. Na dating hampas lupa ka lang, ngayon feeling mo, anak ka na ng hari. Hindi ka puti, kayumanggi ka pa rin kahit mga buto mo'y pagbali-baliin na. Alipin ka pa rin kahit simotang makalapan at ikay pagbali-balik ka rin. Pero dapat humble ka pa rin, kaya huwag ka masyadong magyabang. Dahil sa sobrang kayabangan mo, hindi ka nag-champion sa isang buhay sa una mong pagsalang! Ilang beses na pagsalang. Pahiya ka, bugok! Ang lakas mo kasi makatrash talk, dapat sa'yo iumpog. That's why you became famous because you're a full humbug. Wala ka pang napapatunayan, pinalis ka pa ng papaya ko. Nominated yun sa Awit Awards, nagtiligtas na buhay ng nanay ko. Kaya ano, tangina mo, real talk, real time, that's the fucking line, yung pagiging kupal mo. Eto na yung sign na mamamatay ka na, hintayin mo lang yung time. Grabe, hindi ni Tito Badang. Ang likot ng aso. Round 1, EJ Power. Matambaho. Ay, PS Parang umaaling si Lasso. yung silid. Ay, Kaya pala, hindi ito yung number 1 rap battle league. Bakit parang iba yung itsura nitong sinalihang kong mundo? Bagong sulpot na liga na para daw sa kultura. Fuck you, PSP 2.0! Ako naman si tanga, inoohan ko. Kaya huli na ang lahat para maggagagagan ko. Mga hayop kayo. Sinugal ko yung pagkakaibigan namin ni Arik, tapos ito lang itatapat nyo. Pero sige, nandito na tayo. Hindi na para umiwas. Tanggapin na lang kahit mahirap. Total dito ko lang din naman mapupugutan ng ulo tong mga band sa flip-flop game! Van Kaya Slayer. ang tanong, paano mo ko pupuksain? Ano ang iyong gagawin ngayong kaharap mo na ang angel na naluklok sa sin? Angel Oxid. Kaya aminin mo man hindi, alam kong nakakaramdam ka na ng kilabot dahil para lang tong kwarto ni Pamangkin, nagkamali ka ng pinaso. Pamangkin. Kaya eto na yung ending ni Tanga. Ang bait naman ng accents talaga, pero ba't ka pa nagpunta? Ekis ka na nga, Diyos nga nagpapatawad, ay, rapist ka pala. Tangin na, nakakahiya ka. Kamanyakan mo, malala na. Para ang mga laban mo sa flip-top, hindi ka safe para sa bata. Masakit mang ikumpara, pero yan ay perfectong halimbawa at trip niyang bembangin mga minor kasi maluwag na yung puke ni Glyza. That Kaya name. kapag nagsasex sila, ganap na ganap siya sa child rapist niya na karakter. At pag nagro-roleplay sila ng asawa niya, putang ina, pinagsusuot niya pa ng diaper. Paborito niyang pasyalan na garden, kindergarten. Kaya pala Kindergarten. sabi ni Looney, parang bouncer sa children's party ang puta. Tignan niyo naman yung itsura. Mukhang pag pumake up to ng chicks, tamang abang sa Kitsuna. Kidzuna. Mag-iisang dekada na rin pala. Mula nung pinagtangkaan ni Badang yung pamangkin niyang paborito. Balita ko nung nahuli nga daw to sa akto, nagpanggap siyang Santo Niño. Nangyari yung insidente bandang alas 2 hanggang alas 5 at pagsapit ng alas 7, laman na siya ng algoritmo. Ouch! Hindi ka nakascore kasi sa pamangkin nagsumbong? Ngayon ang mahiwaga kong tanong, anong pakiramdam ng ginugulpi ka habang masakit yung puson? Totoo lahat yon. Huwag ka nang pumutol tanga. Puson. Sa klap nun Badang, nagkabukol ka na, nagka-blue balls ka pa. Ano problema mo? Ba't na trip mo yung mga pang-mus-mus na kitay? Badang, ba't di mo gayahin si Flick G? Marunong maghintay. Uy. Hindi tayo Huwag minor. hindi mature ka, trip mo na mga bagets. Ang ina ang hassle. Sa bagay, ganyan talaga pag-isip bata, yung utak nagiging idle. Kaya naman, pinanindigan niya na lang yung imahe niya na eng-eng. At no'y natatay na dinaw ng rape, fuck you, napanood ko na yung Miracle in Cell number 7. Gusto mo ng solusyon sa mga udyok ng iyong karamdamang pang-mental? Sama ka sa akin sa Colorado para maranasan mo naman tumira ng legal. Sagad-sagad pagkukulak ang aamutin nitong bobong mama. Di na alam yung mali sa tama, ganyan pag walang medula o blonggata.
Kaya pag itong mga Medula natutumbara obligata. sa kanya tumodo tama, sigurado Utak. tatagilid tong manyakis na parang dodong saipa. Dodong Saiba. Sa paglapag ko dito sa Pinas, Na-stroke. abangan mo itong pasalubong ng balikbayan. Itong si Darwin magiging Daniel Caesar sa entablado hihigayan. Walang Daniel kapas, Caesar. pakikirapan, walang sang sisilayan at siguradong kakapit ka ulit sa Kane pagkatapos itang pilayan. Wala nang maniniwala sa dito kahit idaan mo lahat sa sigaw. Binansagan kang hawak kamay, patunay lang yun na wala kang bitaw. Kung wala ka sa anyos na tapwat, imposible kang lumamang sa ranggo sapagkat yung level natin ay parang edad mo sa edad ng mga kinakantok mo. Sobrang layo ng agwat. What? Pero alamat na daw yan sa larangan. Kaya nga sa akin sinento. Eh di thank you, ginawa mong question natin pagiging main event ko. Kasi nga, ito yung bagong Liga ni Gasol. At si Badang na naman ang unang alay sa eksena. At pagkatapos isakripisyo tong si Tito, sunod na yung apat at lanteta. Kaya ano Apex? Sali ka na rin, iho. Para yung karir mo bumalik sa Agos. At huwag kang mag-alala, promo lahat ng batan dito, kaya hindi ka iiyak pagkatapos. Uy! Sugal. Diba? Effortless. Madali lang pumasta. Tumatagos sa buong venue, pasaring man yung banta. Puhunan ko lang, charisma at aura. Nayayanig na yung madla at higit sa lahat, hindi ako nang hipo ng bata, pero nasabihan pa rin na magaling kang kupal ka. Magaling kang kupal ka. Bakit yung pagkatao ko? Eh, malala ka pa ka sa kurap? Hindi ko mata niya, no? Maya-maya, kurap yan ang kurap. Tarantado ka. Utang ina mo, marami ka na palang pere, no? Saan ang ulbobo? Ang pwedit eh, putang ina, pinipilit pa rin ginawa ko. Kaya, tanga lang at ang maniniwala nang ako'y nagkahasa. Palibhasa para kasi lanseta at akata mga mangmang sa due process of law ng bansa. Due process of law. Nakulitit din ang ulesa pa rin, kaya ano ang bago? Kaya kung di ka maniniwala na biktima lang din ako, hindi ako maniniwala na lalaki ka gago. Isa kang private Benjamin na sundalo. Na habang nakikipagbarilan yung mga kasama mo, ikaw naman nagbe-baby talk sa radyo mo. Roger, I'm Egypt Flower. I wanna suck your dick for more than 5 hours. English. Kaya ka pala nagkaroon ng post-traumatic stress disorder dahil bukod sa inahilan after kini commander, niraratatan yung tubo mo ng 50 caliber. Matutrauma ka talaga dahil bukod sa malaking disabog na babaho at supot pa. Kaya pala sa kampo nyo, ang sexy, ang lambing at ang amo mo. Dahil ginagawa mo palang jerky yung lambek ng amo mo. Jerky. Kaya ano ang pakiramdam? Hindi po may itlog ka pero nakanapkin ka. Feeling mo dalaga ka kahit wala kang regla. Ano ka? Si Aura? Tapos Miguel. pinagmamayabang mo pa sa mga battle mo na ang dami mong pinatay. Baka mas marami pang maniwala kay Tito Batang kapag sinabi kong marami akong kinamay. Sinamay. Kaya manahimik ka. Panis. Kaya manahimik ka. Kinamay. Ang ina ka. Kaya manahimik Sino ka. yun? Nawala tuloy ako dito. Putang ina mo, akatapakyo ka talaga. Siya ka. Kaya manahimik ka. Kaya manahimik ka. Putang ina mo, akata talaga. Ang gaganda ng mga baro mo. Nagpasulat eh. Bigay na bisa. Kaya manahimik ka. Manahimik ka pare. Kasi marami pa ako sasabihin talaga. Tangina. Etong USK Army na to. Hindi ka bagay rito. Dun ka. Dun sa hell. Homosexuality was strictly prohibited from 1993. Don't ask, don't tell. Tapos ngayon pukin ang ina mo, ang kikay-kikay mo. Imbes na itago mo yung pagiging USK Army mo, pero bakit ang ingay-ingay mo? Pinagkakalat mo pa na marami kang, pinagkakalat mo pa na may sakit kang PTSD. Wow, nakakabigla. Baka sakit mo STD kasi uhaw sa susong tikik dila. STD. At habang binubomba yung Israel ng Iraq, kayo naman ang nanay mo, binubomba ng kano, madalas. Kung paano nyo tirahin yung kung paano kayo tirahin patalikod, ganun nyo rin tinira patalikod yung Pinas. Kasi nga, bayaran ka lang. Patulad ka rin ng putang nanay mo sa mga mistiso ng pag-get out. Na hindi kayo aasenso sa buhay kung hindi na dinilaan yung chorizo belbaw. Makaahon lang sa hirap, kahit ang buhay hindi na disente. Proud ka pa maging puta yung nanay mo, yung laban yung libidro, matawag mo itong diskarte.
Nakakadismaya, pre. Maka-round trip na kayo sa US, nangihimas na ng titik. Grabe, di na bali, maging madungis mong sarili. Masunod lang yung mga layo, gagawin business yung titik. Kaya palakpakan. Isang Pilipina na naman, na nakasungkit ng ginto. Grabe yarn. Kaya ang motto ng nanay niya sa Beyond. buhay, pag makakaahon lahat ng kahirapan, may Hungarian. Kaya pag bumubili yung Hungarian. Amerikano dito sa bansa, Hungarian. sila yung mga tuwan-tuwa. Grabe, mga bidang-bida. Pagkakain sa restaurant, isang katermo ka mag-anak ang kasama. Kasi galante si Payer. Yung tipong susubo yung kamag-anak mo ngayon, tapos yung nanay mo naman, lulunok later. Kaya ano, masakit na ba mga sinasabi ni Tito Bagang? Ang ina kung ramdam na ramdam mo yan, mag-aampago kami lahat, magbigti ka lang. Time. Ang ina mo, Agad ah. Yo! Gusto yun ang good news? Mabait na yan si Badang. Mahal na yan ng tao. Niyayakap niya na nga ng lubusan. Yung ganap na pagbabago. Naipagdating na rin sa mga kaaway niya. Nakikipagkamay pa nga to. Badang, umaming ka nga sa amin. Mamamatay ka na, no? Napanood niyo yung video ni Doc? Ang ina umiiyak sa kotse. Hoy! Darwin na budoy! Ang pangit mong umiyak, mukha kang hahatsing, tas di natuloy. Tapos sa FB, puro God bless us all, pagpalain kayong lahat. Yan lagi yung pinagpopopost ng tangang ko. Badang, tigilan mo na yan, nagmumukhang lahat yung account mo. Bigla-bigla ka naging gudang. Kala ko ba masamang tao na tong si Tito forever? Pero bigla kang nagbalik loob kay Lord, forget yung anak mo na in-order, muntik nang mag-return to sender. Ready na kayo? Ready na kayo. Kasi yung baby niyan, lumabas agad sa sinapupunan ng di nila inaasahan. So yung anak niya kulang sa buwan, may pinagmanahan. Nung umiiring na asawa niya, excited pa yan. Tangina solid yung height. Kaso paglabas ng bata, asin na kilang ng bote ng Sprite. Kaya kung ano-anong sinalpak sa katawan para lang hindi masogi yung life. Pagkapanganak, lumaban agad sa buhay. Yun yung born to be fight. Di ba yung anak mo gabi-gabi merong nebulizer sa tabi? Badang may picture yung anak mo, pwede maging scuba diver paglaki. Kaya kung sa Mobile Legends, matuturing na fighter si Badang, yung anak niya naman marksman kasi may katabi na tank. Bars. Oo, walang awa. Sagad-sagad yung pulaksang, pinapaulan dito kay Badang para agad kumewang. Anak niyang may sakit pinuntirya at sa akin yan tumembuang. Yun ang literal na coughing baby versus hydrogen bomb. O sige na, ako na masama. Kupal na walang laman. Walang bigger purpose tula ako. Gago pala kayo eh. Si Badang yung kalaban ko. Hindi na yan matututo. Pero naaawa ako sa anak mo sa kadahilanan ito yung punto. Isipin nyo, pinanganak kayo sa mundong to tapos tatay nyo si Badang. Di ba nakakapanlo mo? Kung ako yun, kahit di pa ako nagsasalita, sisigaw ako ng hugutin nyo na lang yung pupo! Yung asawa nga nito na-stroke eh. Na-stroke pagkatapos mga anak. Di ba ganyan yung mga trip mong kantutin, yung mga di pumapalag? Nakita ko picture ng asawa nito na ano eh. Mukhang handa na sa ataol. Naka-post pa ng ganito, tangina, alam mo magdadakol. Nakita ko rin video lang, ganito maglakad oh. Alam mo may jebs yung puwet. Gantong-ganto maglakad yung mga hina-headshot ko sa left forehead. O sa mga tumawa dyan, huwag kayo mag-alala. Sa impyerno, medyo comfy. Sa panahon kasi ngayon, pag nandamay ka ng pamilya, medyo corny. Kaya kung dinamay ko man sila Badang, I am very sorry. Pero pag pinagtabi yung anak at sawa mo, yun yung Plants vs. Zombies. Oo, alam ko, pag sa mga may nangyayaring masama, dapat hindi ka masaya. Pero ewan ko ba, ba't pag kay Badang nangyayari, taki na nakakatawa? Hindi. Yan yung mga kapalit na pinatawat sa kanya'y ginagawaran. Sa Facebook kasi kung sino-sino na lang na tao yung binabanatan. Pag may nangyayaring masama sa kaaway niya, agad-agad tinatawanan. O anong feeling na sa pamilya mo naman ngayon, ginagawa yan? Bigger purpose. Kawawang nila lang, sadyang mahirap na buhay kapag utak Badang.
Gusto ko sanang sabihin na deserve mo lahat ng masamang nangyayari sa'yo, pero hindi. Kulang pa yan! Di ba may anak ka na babae na nagdadalaga na pare? Badang anak namin basura ka, pero please lang, huwag ka nang magkalat ng lahi. Pero nung nakita ko yung anak nito, wala nang pasapa sa kalye. Tangin ang pagmumukha yan, future rapist ng lalaki. Nung nagdadalaga na yung anak niya, si Gago, ninenervyos pa. At pag may umaakit ng ligaw sa kanya, balita ko, nagseselos ka. Ano, natatakot ka? Na baka may lalaking bigla siyang ligawan? Bigla siyang itanan? Eh sa sobrang pangit ng anak mo, walang ibang kakantot doon, badang? Ikaw lang! Ngayon, gets ko na bawat pangyayari, anak ng puta. Kaya pala, pangalawang beses na yan, kasi anak niya yung panguna. Kaya kung yung anak ni Kane ang sinabi, Daddy, Daddy, si Tito Badang sa pintuan nakatayo. Malamang yung anak nito ang sinasabi gabi-gabi, Daddy, Daddy, masakit na, tama na po. Ay na yun, kung ako yun, babayuhin ko yung namatindi habang sa leeg niya nakakapit. Sasabunutan ko pa ng gusto hanggang matanggal na yung anit. At kung maniluman siya, huwag kang mag-alala, may pampadulas ako na gamit. Dahil gagawin kong lubricant yung binibenta mo na chili garlic. Tangina mo, umuul ka dyan kahit hindi ka nasasarapan. Sisikmuraan pa kita sa tiyan hanggang mawala ka sa kamalayan. Tititigan ko pa ng malamlam, yung lasog-lasog ng katawan, habang binubulong yung mga katagang. Pasensya na, Chelsea May, idol ko lang yung tatay mong si Batang! Uwe! Uy, bago! Magsasabihin ng mga bagay lang, dapat meron kang maskara! Akata. Na fuck that! Kaya ko sabihin lahat ng kukay Batang ng mata sa mata! Kaya huwag ka na mag-aksaya ng oras na idemanda pa ako ng rekta. Dahil dito ka lang sa stage, tangina mo, sasampalin na kita ng pera. Yan yung bayad ko sa mga danyos at nayurak ang damdamin. Pero naalala ko lamang, Kuya Darwin, hindi mo pa pala pinagbabayaran ng mga kasalanan mo, kaya may utang ka pa sa amin. Oo, alam ko, maraming nagtataasan ng kilay dyan dahil sa mga barang hinanda. Pero di nyo maitatanggi na sobrang satisfying nitong ginagawa ko sa kanya. At kung tingin mo, dahil sa mga sinabi ko, babalikan ako ng tadhana, hindi ako natatakot sa karma, Badang. I am the karma! Grabe. Putang ina mo, bakla ka! Hinira mo pa yung asawa at anak ko? Gago, ito sa'yo! Dildo. Kaya kakabakla! Dinadamay mo yung mga bata! Pati yung asawa ko ng wild stroke, hindi totoo yan! Mas may katotohanan pa! Yung nawala loyalty mo sa flip top at ang battle na to, ito ang katunayan! Tangina, tunay lang ang mananatili! Ulul! Sinungaling ka! Katulad ka ng nanay mo, virgin pa daw pero maghanakiti! Tangina, yan na ba yung mga sulat mo na sinasabi nilang Tart? Para sa akin, wak! Siguro masasaktan mo lang talaga ako kapag tinira mo ako sa puwet ng hard fuck! Bading. Sabon. Oh, wala naman sasakit sa mga birada mo, binata mo para mainta ko. Kontrabida ko, nabibita ko, partiga bro, manhita ko. Kaya baliw ka na yung mga kayabangan mo na akala mo ikinaganda mo. Ako nga hindi nagyayabang kahit sa flip top ban ako pero hindi man ako. Blockbuster to si Tito Batang, parang movie ni Lito Lapid. Kaya nga umurong yung una kong kalaban support na malakit. Kasi ganun ako kalupit kahit putek, kaya ko gawing konkreto. At yung tubig naman, papatagin ko na para magsimento. Na may halong dedikasyon. At ito'y simpleng revelasyon. Na ang sabi mo, ang flip top sa ibang bansa mo pinitpit. Ako nga nag-trending ang flip top sa buong mundo simula nung ulo ko'y pinitpit. Tinaya ako buhay ko sa flip top, masira man ang pangalan ko noon. Ultimo yung flip top, pinili ni Gustoyo kasi historical yun. At yung kubo ko na pula na suot, tangina, bestseller nila yun. Sa dami ng order, tangina, nag-restock sila na yun. At yung video ko na napanood yun, ako'y pag-ganon-ganon, marketing lang yun. Okay. Simple lang yung production, pero ang nakapanood, milyon. Kaya kung sasabihin mo sa akin ang pangalawang beses na yan, gago ka ba?
Puro lang kayo ako sa magaling kang kupal ka. Kaya kahit sabihin yung rapist ako, manyakis ako, hindi napatunayan yan sa korte. Hindi naman ako katulad ng mga ibang rapper eh. Pag nakuhuli sa droga, inosente ang laging sinasabi na para bang pinagdamutan sila ng hustisya. Pero pag nakalayot na kapiyansa, gagawa ng obra na akala mo mga biktima sa kanta. Putang ina nyo, ganyan na ba ngayon ang kalakaran? Pag mga idol iniiyakan, pero pag pinag-drug test mo, putang ina, mga positive naman. Ako, malinis pa kesa sa dugo mo. Malaya mapayapa kesa sa pagiging sundalo mo. Siguro makukulong na lang talaga ako kapag binaril ko yung ulo mo. Walang sunda-sundalo sa akin, putang ina mo. Ngayong makataas ang gasolina, baka laskasin ko yung leeg mo. At hindi porket sundalo ka, nakakatakot ka na. Mas nakakatakot pa hospital sa amin, mamamatay ka na, ini-interview ka pa. Kaya hindi lang to basta diskusyon. Ito'y wasakan ng emosyon. Dahil kung sino pa yung mga broken families, sila pa yung mga mayayapa ngayon. Napaka-unfair ng mundo dahil sa mga putang inan to. Sila na yung anak ng puta, sila pa yung mapagpataas na tao. Kaya utas ka gago. Di ba may tatay ka na, may stepfather ka pa? Bakit di mo pakatol sa akin ang iyong ina para may tito ka na, may tropa ka pa? Kaya tanong ko lang sa'yo, ano ba pinagkaibahan ng tingin ng nanay mo, bakit namin pinagagawan? Ano, masakit na ba? Kasi ganun ka kabrutal. Hindi ka nauutal, mamupal kasi ganun mo sila isugal. Okay lang sa'yo na bastusin sila kasi ganun ka din naman kabastos sa iba. Kaya may pinagkaiba ba naman bastos ka ng ibang eba? Kung kabastos, bastos din naman talaga ang puta mong ina! Kaya hindi ka namin nire-respeto bilang tagapagtanggol ng sanlibutan. Mga fans mo lang uma-idol dahil sa'yo dahil sa kadumihan, sa kaululan, sa kabulukan. Mga liga mo sumalungat sa kabutihan, puro ka, kako pa lang di ka pwedeng sa duduhan hanggang sa tuluhan, kasuklaman ka namin hanggang sa iyong apu-apuhan. Nasaan yung integrity, purity bilang sundalo sa Mga lalanzeta. Nawala yung humanity, respectfully, naging kagong bastardo. Tapos nire-represent mo pa Denver, Colorado, tarantado, Pilipino ka, kaya madumi ka pa sa Clement, Curaco. Pinagmamalaki mo yung mga Amerika, porque doon ka nakatira. Baka di nyo alam, pugad yun ng mga katulong at mga Bisayang puta. Ganito yung mga sumasamba sa US, may mga mentally retard. Tapos pa rin sa katinuhan, kaya ilang beses mong i-recharge. Kaya Alden Richards, wish ko lang sa'yo, pag nahuli ka ng mga Iranian dayuhan, kilitang ka ng leeg at gawing mangkok ang iyong bunbunan para matapos ang iyong kahambugan at tuturan ng pulbura ang iyong mukha para mabura ng tuluyan. Kasi piling mo puhugi ka pa niyan at hey, ng flip top. Pero itsura ng asawa mo para nakuha mo lang sa Manila Bay, sa Ritrap. Kamukha ni Luxuria ang asim ng amoy, nagigitata yung leeg. Para katuloy nagpakasal sa 3 months old na biig. Sarap yung parilin sa bibig at itapon sa liblib. Kala ko pa naman matapang ka, kaya ako'y bilib na bilib. Pero nung ginawa ka ni Pedro Noel niya, tangina, bilib na minyit. Nung initigan sa mata, bakla talaga eh, bilib na bilib. Kaya sa lakas mong sumupa! Oh, deg-deg, mayayaneg. Lakas lang ito ni Badang. Game, buhay pa, buhay pa. Itanong ako guys, masama ba talaga ako? Ha? Yes. Medyo. Sa battle. Wala ba kayo nakukuha sa akin na leksyon? Ginagawa ko nga lang ba talaga to dahil ako yung sabit sa atensyon? First, kung round 1 at round 2, sinagad ko, agaguhan ko, walang kalakit na question. Pues ngayong round 3, saksihan nyo kung paano ko tapusin karir nito gamit mabait kong version. Okay? Hey. Yung nanay mo patay na. Kag. O, iniwan na siya ng kanyang ina. Tapos bata pa lang, niliyasan na siya ng tatay niya. Ang ina ba lang, ramdam kita. Kaya nga buong kabataan niya, tanging naranasan niya ay madilim. At tuluyan lang yan nakaranas ng pagmamahal nung nadiskubre na siya ni Francis M. Pero mahal ka nga ba talaga ni Master? Tingin mo, taos yun sa puso? Badang, kung mahal ka talaga ni Master, ba't pinagmamaster ka lang sa studio? Pag kay Looney, Black Knight at Basilio, guys, practice, may gig at contesta yung sasalangin. Pero pag kay Badang na, tangina mo, dyan ka lang sa studio, linisin mo yung boses namin.
O anong pakiramdam na nililinis mo boses nila habang sikat silang binabalita? Anong pakiramdam na sumasahod ka ng barya habang silang milyon yung kinikita? Anong pakiramdam na yung mga kaaway mo sa eksena bidang-bida habang pinapalakpakan mo yung mga tagumpay mo na ikaw lang yung nakakita? Ang respetuhin ng marami sa gaman na dalhin at mahalin ang pangalan sa mga magaling. Yan yung mga bagay na di mo kayang gawin. Tanggapin mo na lang, wala ka na narating. Laki na sakit nun. Isipin mo, malayo na yung narating ng mga nakasabayan mo na rapper. Habang ikaw, ganun pa rin, estado mo, before and after. Alam naman natin lahat na matagal nang nakahimlay si Master. Pero di nyo maitatanggi na hanggang ngayon, buhay pa din pong cancer. Kaya nga naging malaking Francis biyong na M. lang yung Cancer. pangalang Badang. Kahit sa kira ilagay, pinagtatawanan. Mga kasabayan mo naging ulo na ikaw talampaan ka lang. At ang masakit, magpapantay na yung pakaniluhi, di mo pa rin siya napapantayan. Kasi nakilala ka lang naman nung nakabanggaan mo yung hari ng tuma. Kaya nga pag namatay ka sa kalit maluha, walang paglalagyan sa amin ng tuwa. At ang pinaka-tribute na mabibigay ng buong hip-hop sa iyong tangina mo ka, ay dadalo kami sa lamay mo suot yung iconic mong damit na pula. Hindi ko nga alam ba't naalaya ko sa kulungan eh. Ang ina, libreng nagdiriwang. Sino ba mga judge dito sa kaso ha? Si MP3 sa Askilan? Oo, lap trip. Pero alam niyo kung ano yung katotohanan na mas tragic na sa lahat ng MCing nakulong, ikaw lang di tinulungan yan sa halihan. Ari. Real to. Naman, kawawang nilalang. Nakulong ka, tapos wala man lang nag-post ng hashtag free badang. O sige, sino naniniwalang inosente to? Taas na mic. Sino? O di ba wala? Ba't di ka na lang manahimik? Dahil ito'y public execution, yung leeg mo pinipilipit. Wala ka nang makukumbinting ka nga kahit anong gawin mong pilit at huwag kang kumasang may magpapanggol sa'yo ngayon. Wala dito si Sixtre. Totoo naman kasi, di ba? Walang kaduda-duda. Pag may badang sa line-up, paldo sa engagement na makukuha. Pero ito yung mapakit na katotohanan na dapat nyo na masikmura. Nakakabigay yun ng plataforma dito sa Raytis para nyo na rin ginagahasa yung kultura. Sana ginawa ko na lang, at least nag-enjoy pa ako. Bastos. Yun yung pinakapaborito ko sa lahat ng linyang sinabi nito. Napanood yung video nito sa police station, umiiyak pa si Gago. Tapos ngayon sa pagiging rapist, aminado. NTI, ano pang hinihintay nyo? Buksan nyo na ulit yung kaso. Tangin na asini kayo eh. Binidyo-bidyohan pa, hinalay na nga yung panganay mo. Ang malaking pagkakamali mong hinayaan mo pa kung makalabas ng bahay nyo. Kaya wag mo kong itulad dun sa tropa mong gunggong na sumablay kang ipasuplong dahil kung yung anak ko yung dinalaw mo, promise, ako yung makukulong. Kaya tangin na mga tumulong sa iyong absuelto ka sa kaso. Tangin na mga naninisi dun sa bata mong inagrabyado. Tangin na sa lahat ng mga naniniwala pa rin sa'yo na tao at higit sa lahat tangin na dun sa napakasinungaling mong abogado. Walang makakapigil sa bunganga ko na umaarangkada na para bang Ferrari. Pinakamagandang gawin dito kay Badang, ipalikulo kay Hebabi. Ganitong klase ng tao, malaya, parehas di naghihimas. Ikaw ang buhay na patunay na bulok yung hustisya sa Pinas. Dapat nabubulok ka ngayon sa piitan dahil sa nagawa mong sagad sa kahalayan. At higit sa lahat, wala kang karapatang tumayo dito sa mismong araw ng kalayaan. Di ko nga trip itong mga pinagsasasabi ko eh. Kaso kalabang ko tong si Gago. Badang dahil sa'yo napipilitan ako maging mabuting tao. Ito'y redemption arc ko na ba na matuturing? Ito'y redemption arc ko na ba na matuturing? Balik na sa dating pwesto, men. PJ Power ng body bag ng Raytis. Character development. Dahil ako ang poster boy ng battle rap. Pagtatatatak nyo yan sa isip nyo. Kupal man sa bawat letrahan, may bigger purpose lyrics ko. At tuluyan ko na nga, winakasan, karera ng kadiring to, ngayong tapos na kitang bata-batain, molestahin mo na sarili mo. Ooh. Lakas ng dalawa. Magingay pa tayo isang beses!